Hello, magandang araw po sa inyo mga brad. Welcome pong muli sa ating YouTube channel sa WinPH channel kung saan ay ituturo ko po sa inyo kung paano po ba natin tatanggalin o isang paraan para matanggal po yung ganitong uri ng kalakal dito sa bakal na to. So, ang iba ay iba't iba yung paraan. Ginagamitan po nila yan ng itak tapos aanuhin dun sa gitna. Pero dito sa ano na to, sa video na to ay may isang paraan po silang ginagawa na i-apply po natin. So ituturo ko na rin po diretso kung paano po ba natin tatanggalin yung kulay ano na yan. Kung mapapansin po ninyo mga brad ay akala natin is tanso. Yan po ay aluminum lamang po yan. Pero ihiwalay po natin dyan sa bakal na yan nasa gitna. Kasi iba po ang kilo ng aluminum tsaka bakal. So gagamit po tayo ng lagaring bakal para matanggal po natin. Kung wala po kayong lagaring bakal ay kung may available po kayo na grinder, mas madali po siya sa grinder. Pero usually dahil wala tayong grinder, gagamit po tayo ng lagaring bakal. So yan, yung nakikita nyo po na yan sa screen mga brad, ay lalagarin nyo lang po, hindi dun sa bakal, kundi dun sa aluminum. Dapat isagad nyo po dun sa pinakagilid para pantay po siya mga brad. So ganyan po yung ginagawa natin para ma-disassemble yung motor na yan. Actually binenta lang po yan sa akin ng kapitbahay. Ganyan na siya, parang nabaklas na siya. Pero ang gagawin po natin dyan mga brad, di ko lang alam kung anong uri ng motor. Kung motor ba yan sa washing machine. Pero palagay ko sa washing machine to mga brad. So lalagarin nyo lang po tulad na nakikita nyo po sa screen hanggang sa sumagad. Tapos ang gagawin nyo po, parang palibot lang po yung lalagariin. Ganyan lang po yung gagawin nyo mga brad. Dapat ay tsatsagayin nyo lang po siya para maihiwalay po o ma-separate dun sa bakal. Ang ginagamit po nila dyan mga brad ay yung gato na yung iniipit yung bakal para hindi makilos o gumagalaw. Pero kung wala tayong ganon, hinahawakan na lang po natin siya ng ganyan. Tapos inuunti-unti po nating lagariin. So kung mapapansin po ninyo, palibot lang po yung gagawin ninyo hanggang sa humiwalay na lang po yan dyan. Tuloy-tuloy lang po siya yung paglagari. Pwede nyo siyang i-sandal sa matigas na bahagi para sa ganun po ay hindi gumalaw. Kaya lang kung tansyado na po natin naman kung paano po yung paghawak ng maayos para hindi po tayo masugatan. So nasa sa inyo po yung paraan. Ito ay mabilis din na paraan para mahiwalay po natin yan. Pero ang ginagamit po ng iba ay yung itak na mapurol. Tapos pinupukpok siya ng martilyo dun sa mismong bakal. Pero sa atin, ganito po yung gagawin natin. Kasi gagamitin po natin din yung bakal na yan. May panggagamitan po tayo. So, yung iba niyan ay tanso. Same pa din yung procedure mga brada. Lalagarin nyo lang po or kung may available po kayo na grinder, mas makakabuti kasi mas madali yung ano, yung pagtanggal. Pero kung wala talaga, lagaring bakal ay pwede na po siyang gawin mga brad. So, ginagawa po natin ito dahil para magkaiba po yung presyo ng alum tsaka yung bakal, ma-separate siya. Kasi kung ganyan nyo po dadalhin sa junk shop, pikiluhin lang po nila yan sa presyong bakal. Which is, lugi na po tayo doon mga brad. Ganyan lang po yung gagawin po ninyo. No? Palibot lang po yung gagawin ninyo. Lagarin nyo ng lagariin hanggang sa hindi nyo namamalayan. Ay hihiwalay na lang po yan dyan.
Isa lamang po ito sa mga paraan o way para maihiwalay po natin yung aluminum. Kung mapapansin nyo po ay pinapaikot-ikot lang po natin siya para sa ganun ay pantay na pantay po yung pagkahiwalay or pagkalagari nung alum na yan. Sa ngayon ay ang aluminum po yata ngayon ang per kilo dito sa amin sa part ng Sorsogon ay 50 yung bilihan sa amin. Minsan pumapalo po siya ng 75. Kaya lang sa ngayon ay mababa po yung price niyan. So ang gagawin po natin ay iipunin lang po natin yan pag iisa-isayan dun sa mga alum. So pwede nyo siyang ihalo dun sa mga aluminum light. Ingat lang po sa paggamit ng lagari, lalo na kung tulad niyan, no, hindi stable yung yung hindi pirme. Yan. So, yan na po yung naging kahihinatnan once na nalagarin niyo po siya paikot. Yan. Kung mapapansin niyo po, kulay puti, ibig sabihin aluminum siya. Pero kung kulay pula, tanso po yun mga brad. So, dyan po nalalaman. Tsaka magaan po yung texture ng aluminum. So, gagamit po kayo ng screw panungkit dun sa or anything na pwedeng ingat lang din po sa paggamit kasi minsan dumudulas po yan parang aanihin mo siya, tutuklapin mo yun dun sa pagkaka-fix nung kasi natanggal na po natin yung unang bahagi dun sa kabilang face. So dito naman ay kunin natin. So yan po yung pinagputulan, aluminum light siya. Parang nakaka-peke din po yan kasi tanso yung kulay pero yung talaga aluminum. So gagamitan nyo lang po ng pliers or long nose para matanggal po ninyo o ma-separate dun sa bakal. Ganyan lang po yung gagawin nyo mga brad palagi kung kayo po ay walang mga gamit. Ganyan lang po yung pwede nyong gawin. Mas madali siya. Yan, saka nyo po siya linisin at dalhin po sa junk shop. Kaya ipunin-punin nyo muna. Magpataas muna kayo ng presyo or kung may connection po kayo sa mga direct na kumukuha niyan, doon nyo po dalhin para mas makabawi po tayo ng income. So, ganyan lang po yung gawin ninyo, lalo na ngayon maulan, kung may mga baklasin po kayo. So, ganyan lang po yung gawin ninyo. Hanggat maaari po sana mga brad, gumamit po kayo ng gloves para sa ganun. Protection na rin po yan sa inyong mga kamay. Kasi matalas din po yung yung mga texture niyan. Mas baka masugatan po kayo. Ayan, so ganyan lang po mga brad, ulit-ulitin nyo lang po yung mga proseso na yan at makakaano din po kayo. Salamat po sa panonood mga brad. I hope ay kahit papano ay may nakuha po kayong tips o technique kung paano po ba tatanggalin yung ganitong uri ng aluminum or tanso. Maraming salamat po mga brad. I hope may natutunan po kayo sa vlog na to. Huwag kalimutan mag-like, subscribe sa ating YouTube channel. Salamat po.